bulaklak na yan, parang pag-ibig ko para sa'yo. Tatagal, hindi malalanta. Pangako, magiging mabuting asawa ko. Promise? Mga hayop kayo, mga malandi kayo! Malandi kang babae! Chris, ano ba? Ayan! Dinala kita dito sa Leyte para ilayo dyan sa asawa mo. Brenda, nagbago naman na si Tonyo eh. Eh, ang demonyo hindi nagbabago. Yung kalabaw ng isang araw, binenta mo rin. Ano bang susunod? Kami ng anak mo, ako? Pakinabangan na natin. Eto, tinan mo, magbabayad naman ng maayos to eh. Gusto ko ng tikman. Bakit may bibenta yung sarili mong asawa? Pero kayo sa Ay, Bonnie, napakabastos mo! Ayoko! Tulungan niyo ako! Wag! Wag! Hanggang saan nga ba dapat magtiis ang isang babae sa kanyang mister? Tama bang isakripisyo ang sariling dangal at kaligtasan sa ngalan ng kautosang babae laging magpasakop sa iyong asawa? Ngunit paano kung ang pagsunod ay nauwi na sa pananakit, pananakot at sa pilitang pakikipagtalik sa ibang lalaki? Hanggang kailan mananahimik at kailan dapat lumaban ang isang babae? Sa ganito po iikot ang kwento ni Marie Chris sa episode nating pinamagatang Battered Wife for Hire. Marie Chris, bilisan mo dyan. Gutom na kuya mo. Tapos, sunduin mo na rin si Diego sa school, ha? Saka yung sapatos ni Tricia, saan mo nilagay? Eto po. Nilaban ko na po. Ito po. Nilaban mo? Alam mo namang hindi pwede to sa washing machine. Ano ka ba? Nilagay mo pa sa washing machine? Saka alam mo, leather to. Ano ba naman, Marie Chris? Sorry po. Simpleng-simple na lang yung mga gagawin mo dito sa bahay. Hindi mo pa magawa ng maayos. Ha? Ganyan ba kaliit yung utak mo? Ganyan ba kaliit yung utak mo? Wala naman po akong sinasahod dito. Ano? Ano sinabi mo? Ate kasi, 2 taon na po ako nagtatrabaho dito. Ang sabi niyo po sa akin dati, tutulungan niyo po ako makapag-college kapalit po ng pagiging kasambahay at pag-aalaga ng mga anak ninyo. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako nakakapag-enroll. 2 taon na po akong walang tigil na nagtatrabaho dito, pero kahit piso po na sweldo, wala po kayong binibigay sa akin. Eh kung kaya singiling kita sa pagkain mo, ha? Pasalamat ka nga eh. Kinupkup pa kita dito sa Maynila. Ha? Tapos ngayon, ano? Susumbatan mo pa ako? Ate, hindi naman po ako nanunumbat. Kung ayaw mo na rito, lumayas ka! Hindi kita pinipilit na tumira dito! Buisit! Dilaban! Kukutin na ito, ang liit-liit! Buisit! Mary Chris, tubong Leyte ka, di ba? Opo. Eh bakit ka lumuwas sa Maynila mula sa inyo doon? Pangako po ng pinsan ko na pag-aralin ako tsaka sa kagustuhan ko rin pong magtapos. Pumayag po akong maging katulong at tiyaya ng mga anak niya. Okay. Eh ano nangyari? Pagpunta mo dito, Inabot po ako ng 2 taon doon sa kanila. Wala namang nangyari doon sa pangako niya. hindi ka pinaaral. Opo. Pero sino yung nakilala mo na naging daan para makaalis ka doon sa poder ng pinsan mo? Yung kapitbahay po namin, Oo. yun na. Tapos nagkaigihan kami, nagkamabutihan. Happy Mansari. meron tayong merienda. Tsaka... Oh, ha? Grabe naman! Pero, bakit plastic? Hindi totoong bulaklak. Siguro hindi rin totoo yung love mo sa akin, eh. Hindi Yung bulaklak na yan, parang pag-ibig ko para sa'yo. Magtatagal, hindi malalanta. Ano na nga pala plano mo ngayon? Siguro babalik na lang ako ng Leyte. At least doon matutulungan ko si nanay. Hindi gaya dito.
Paano na yung pangarap mong magtapos ng college? Tsaka na lang siguro yun. Basta ngayon, ang importante, makaalis ako dyan sa pinsan. Makaalis sa pinsan mo. Kung yun lang naman yung problema, meron ako solusyon dyan. Ano? Magpakasal tayo. Pag nagpakasal tayo, pwede ka na tumira sa akin. Pangako, magiging mabuting asawa ko. Promise? Promise. Nasa harap nga tayo ni Lord, oh. Dahil sa kagustuhan ni Marie Chris na makaalis sa bahay ng kanyang pinsan, tinanggap niya ang alok ni Tonyo. Napakasalan siya. Isang desisyong inakala niyang magiging simula ng mas maganda na niyang buhay. Marie Chris, best friend! Best friend! Parang ninong Brenda mo yun ah. Best friend! Saglit lang ah. Basta! Saglit nga lang, akala ko bukas ka pa dadating. Di sana sinundo kita sa pier. Ay nako, eme-eme lang yun, no? O nga pala, nabanggit mo na ba kay Tonyo na dito muna ako tutuloy sa inyo? Oo naman, wala raw problema sa kanya. Naku, ang bait-bait naman pala ng asawa. Alam mo, tara pumasok tayo kasi ang init dito. Tara. Pwede mo ilapag dito yung bag mo. Ay, ito pala, pasal. Naku, salamat. Nag-abala ka pa, hindi naman kailangan. Oh, Ako, okay naman si Patrick. yes, oo, siya na yan. Bless ka sa ninang mo. Ah, laki niya na, di ba? Magna-9 na yan sa susunod na buwan. Bilis, no? Magbibinata na. Eh, kailan niyo susundan ni Tonyo? Pwede naman ngayon na. Ano ba? Nakakahiya naman kay Brenda. Bakit? Ayos lang. Ayaw mo ba? Well, anniversary naman natin ngayon. Papa, ako po gusto ko na po ng baby brother. Diba? Paano ba yan? Gusto ni Mister, gusto ng anak. Majority wins. Ikaw talaga, best friend. Isa nga pala, may regalo nga pala ako sa'yo. Sige, nagkaroon mo na asawa ko. Katanong. Ako ka lang dyan, Mahalo. Oo talaga. Meron pa, sandali. Ikaw talaga. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong regaluhan. Okay lang naman eh. Ano ko ba naman, dati nga buwan-buwan kitang nireregaluhan eh. Tsaka mura lang naman yan. Anniversary naman natin. Titignan ko nga. Oh, di ba? Mahal. Salamat, mahal. Teka, bakit panyo? Hindi, mag-asawa pa naman kayo, nagre-regaluhan kayo ng panyo. Alam nyo, ang sabi ng matatanda, hindi maganda magregalo ng panyo, paiiyakin nyo lang yung isa't isa. Ako, palitan mo nga yan. Brenda, ano ka ba? Regalo to ng asawa ko sa akin. Tsaka, di ba hindi naman tayo naniniwala sa mga ganong sabi-sabi? Siyempre. Talaga? Bolo kayo. Brenda, ano ka ba? Nakakahiya. Regalo to ng asawa. Pero pwede naman. Papaiyakin kita. Sasaya. Ano ka ba? Ang sila. Okay lang, sila lang sila eh. Sa unay mukhang perpekto at masayang dalawa bilang mag-asawa. Hanggang sa... Ano ba to? Mahal, sagot nga. Uminom ka ba? Ano nangyari? Bumapahawakan. Tanggal ako sa trabaho. Tubig. May tubig ba dito? Ano? Saglit. Mahal. Mahal, paano tayo niyan? Paano tayo niyan? Yun ang una mong tatanungin sa akin? Hindi mo man lang ako kakamustahin. Mahal, hindi. Inisip din kita. Kaya lang,
Naisip ko lang din si Patrick kasi ang dami niyang bayarin ngayon sa school. Una. Mag-a-apply na ako. Papahinante muna ako. Masaya ka na? Ito, Saan ka pupunta? lalabas. Sa kalendarya na lang ako kakain. Baka mas malambing pa yung tindera doon. Simula nang mawala ng trabaho si Tonyo, nagsimula na itong malulong sa alak at tuluyan nang nag-iba ang pakikitungo nito kay Marie Chris. Di nagkaroon nga po kami ng diskusyon tapos Hindi lasing nga na ano po ang siya. diskusyon yun. Yung about po sa problema namin sa bahay, yung kunyari bayaran, yung mga bill na ganun. Oo. Dapat pag-usapan namin yan. Hindi man doon man siya sa barkada niya, tapos pag-uwi sa bahay, lasing na. Oh, Chris. Pinga pera. Nabitin kami ni Sean eh. Alam ko meron kang tinatago dito eh. Saan na ba yun? Uminom ka na naman ba? Hindi ako minom. Relax ka lang. Ba, ayoko! Ano ba? Nanay ba kita? Bakit mo ako pinagsasabihan ng ganyan? Ibigay mo na lang yung pera kasi. Ayoko nga, wala na nga tayong pera. Pangkuryente na lang to. Ibabalik ko naman eh. Akin na. Ayoko, hindi nga pwede. Ayoko nga. Akin na! Ayoko nga sabi. Ano ba? Tama na. Ito naman pala eh. Dadamot ka pa. Pa, akin na yan. Akin na yan. Ano ba? Ba't bang kulit mo, ha? Tarantado mo talaga. Hindi ko sinasadya. Tarantado mo. Hindi ko sinasadya. Ha? Malabang ka na ngayon. Sobra ka na, ha? Sobra ka na. Ha? Talaga ako tinitigilan, ha? Ha? Papatayin kita. Mary Grace, ha? Papatayin kita. Ha? Ano tinitingin nyo? Abangan nyo ako! Lalabas ako dyan, ha? Hindi kita tahimik. Yan. Para sa'yo. Para sa kayabangan mo. Yabang mo na.